Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, arms cache ng CTG sa Samar na samsam ng 46IB. SAIC chief na hinarang ang ambulansyang may cancer patient sa EDSA busway, sinibak sa pwesto. 188 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Cagayan de Oro, dinurog sa malawakang public condemnation. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubre ng 46th Infantry Battalion ang isang tagong imbaka ng armas sa Barangay Santo Niño, Paranas, Samar noong February 17, Martes, kasunod ng impormasyon mula sa mga residente ng kahina-hinalang galaw sa lugar. Nasamsam ang mga piyesa ng M16, M79 grenade launcher, mga pampasabog, granada at iba pang kagamitang pandigma na hinihinalang gagamitin sa mga susunod na pag-atake laban sa tropa ng pamahalaan at sibilyan. Ayon sa militar, malaking bawas ito sa kakayahan ng grupo na maghasik ng karahasan sa Eastern Visayas. Patuloy ang pinaigting na operasyon upang tuluyang buwagi ng natitirang puwersa ng insurgency sa rehiyon. Tinanggal sa pwesto ang hepe ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos pigilan ng kanyang tauhan ang ambulansyang may sakay na stage 4 cancer patient sa EDSA busway kamakailan. Sa memorandum dated February 18, Miyerkules ng Department of Transportation o DOTR, iniutos ni Acting Secretary Giovanni Lopez ang pag-relieve kay Rayson de la Torre habang iniimbestigahan ang insidente. Pinagpapaliwanag din siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi dapat patawan ng parusa. Binatikos ng DOTR ang pahayag ni De La Torre na critical cases lang ang pwedeng dumaan dahil malinaw sa polisiya na pinapayagan ng on-duty ambulances. Inatasan din ang mga enforcer na sumailalim sa reorientation upang maiwasan ang pag-uulit ng kahalintulad na pangyayari, habang tiniyak ng ahensya na paiirali ng disiplina na may malasakit sa pasyente at publiko. Dinurog at tuluyang winasak ng Bureau of Customs o BOC ang 4,360 master cases ng puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 188 million pesos sa public condemnation sa Cagayan de Oro City na ginanap sa Mindanao Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental noong February 16, Lunes. Pinangunahan ang aktibidad ng BOC Northern Mindanao kasama ang Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection o BFP. Dumalo rin si Romeo Alan Rosales, Deputy Commissioner ng Customs, at Deputy Speaker Congressman Yevgeny Vicente Emano na pumuri sa zero tolerance na ahensya laban sa smuggling. Ayon sa mga otoridad, ang mga kontrabando ay nasamsam sa serye ng operasyon mula 2024 hanggang 2025. Binalaan ni Rosales ang mga sangkot sa iligal na kalakalan na tigilan ang operasyon o haharap sa kaso. Giit pa ng pamahalaan, paiigtingin ang border security at interagency drive upang tuluyang putulin ang smuggling networks sa Northern Mindanao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.